Hello, good afternoon, good evening, good morning sa inyong lahat. Guys, welcome back again to my channel. So guys, meron na naman tayong balita. Napakagandang balita para sa ating mga senior. Isang balita na nakakatakot talaga para sa ating mga senior na ngayon, sa panahon ngayon, marami ng mga scammer. Kaya mga ka-seniors, mag-ingat tayo. Kapag ngayong panahon ngayon, daghan ng mga scammer, guys. Ang mga seniors ang target nila na biktimahin kasi ang mga seniors ngayon hindi sila gaano marunong sa mga mga kalukuhan sa cellphone kagaya ng mga scammer. Kasi ang panahon ngayon, marami ng mga marunong sa online, marunong sa pang-i-scam. Kaya guys, kailangan mag-ingat-ingat tayo. Huwag nating sagutin kapag mayroong tatawag sa iyo. At huwag nating entertainin para hindi tayo mapasok sa mga scammers. Kapag mayroong mag-text o magtawag, kung hindi nyo kilala kung sino ang tumawag sa inyo, huwag niyong basta-basta lang sagutin. Kasi alam niyo naman ngayong panahon ngayon, marami ng mga manduloko. Kaya alerto tayo guys, alerto. Mga ka-seniors ko, kasi mayroon nabalitaan ako dito sa social media na isang tatay, senior citizens, na scam dahil may tumawag sa kanya na isang babae, isa scammer. At hindi niya alam na ini-scam siya. Kaya sinagot niya, tapos sinabihan siya na mag-install daw ng apps na SSS. At siya naman, hindi niya alam na ang ganun mga kalukuhan sa mga tao ngayon, sinunod niya kung ano ang instruction ng scammer. Tapos, hindi niya alam, nung sinundan niya ang instruction ng scammer na babae, napasok na pala siya. Nung pina-install siya ng apps sa SSS, nag-install din siya, install. Tapos sinundan niya kung ano ang instruction ng babae sa kanya. Kaya, yung anak niya, tumawag sa kanya, hindi niya nasagot dahil ang cellphone niya, nahawakan na ng scammer. Hindi na makontak. Kaya, pinuntahan siya ng anak niya kasi hindi na siya natawagan. Tapos nakita niya na yung tatay pala niya ay may kausap sa cellphone at sinusundan kung ano ang mga instruction, kung ano ang gagawin. At sinabihan to siyang hindi patayin ang cellphone, hayaan nang matapos ang pag-install. Kinuha ng nang malaman ng anak na ang tatay niya ay may nagtawag at nagpa-install ng apps. Hinala niya baka scammer daw. Tapos ginawa niya, tiningnan niya ang cellphone. Hindi na niya patay ang cellphone. Sinubukan niyang patay ng cellphone, hindi na patay at hindi na rin ma-screenshot. Parang naghang ang cellphone at hindi na magalaw kahit anong gawin. Kaya tinanggal niya ang SIM card. Doon pa natigil ang pag-install. Natigil ang install nung tinanggal niya ang SIM card. Doon, tiningnan niya ang account ng tatay niya. Nakita niya na naubos na pala ang mga pundo sa ATM. Nakuha na ng scammer. Kahit walang binigay na cellphone number, wala siyang binigay na OTP, hindi nanghingi ang scammer ng mga OTP o cellphone number o mga mga informasyon. At hindi naman siya nag-click ng link. Ang ginawa niya, yung utos ng scammer na sundan para ma-install niya. Inutusan siya kung ano ang gagawin. Yan guys. Nakuha ng scammer ang mga informasyon at pundo sa bangko sa mga ATM. Kahit walang informasyon na nakuha. Sa simpleng gawa lang na nasundan niya ang utos ng scammer at nag-install ng app. Yung apps pala, guys, pag na-install mo yung apps na yun, apps ng SSS,
Kasi sabi ng scammer, kailangan daw mag-install yun. I-install yung apps ng SSS. Kasi kailangan daw sa mga seniors. Kaya sinunod naman ng matanda. Yan, nakuha. Magandang araw po sa lahat ng mga Pilipino, lalong-lalo na sa ating mga senior citizen. Kung ikaw, isa kang lolo, lola, nanay, tatay, lalong-lalo na kung may pension ka na, at maging ang inyong mga anak at apo, i-share nyo po ang video nito dahil napaka-importante po na ito dahil ang mga scammer, tila pinupuntirya na ang ating mga senior citizen dahil ito ngayon ang kanilang target. Dahil ngayon sa social media, merong isang anak na nag-post ngayon na nangyari sa kanyang tatay na kung saan yung life savings o maging ang mga pensyon na pinagpaguran ng kanyang tatay ay naubos as in zero sa loob lamang po ng 2 oras. Alam nyo ba kung ano ang nangyari? May tumawag lang naman kay tatay na taga SSS na nagpapanggap na empleyado. Siyempre ang ating mga senior citizen minsan hindi na rin po na-aware sa mga ganito. Kaya naman, ang ginawa ni tatay, ayun, sinundan niya yung instruction ng scammer na tumawag sa kanya na i-install ang isang SSS application. Ang nangyari, sa isang iglap, sa loob lamang po ng 2 oras, nawala ang kanyang pinaghirapan sa kanyang buong buhay. So, babasahin ko po ito guys ha. Kaya po makinig po kayo mga idol, okay? Sa aking mga lolo at lola, sa inyong mga anak at mga po, i-share nyo po ang video na ito. Hindi lang po yan para sa atin, para po ito. Sa ating mga lolo at lola, lalong-lalo na yung mga nagpe-pension sa SSS. At may mga savings sa mga bangko din, okay? So, ito ang post ng isang anak na nangyari sa kanyang tatay. Dahil ika nga, ang mga scammer, ang pinupuntirya ngayon, yung mga senior citizen ngayon, okay? So ito babasahin natin guys, okay? English ang pinost nito pero tatagalogin ko na lang po, okay? So, sabi ng isang anak, pinost niya, naloko ang tatay ko at nawala ang lahat ng ipon niya. SSS application download scam. Kahapon August 14, bandang 11 AM, nakatanggap ng tawag ang tatay ko mula sa isang tao na nagpapakilalang empleyado ng SSS. Na kailangan talaga ng tatay ko ng SSS PRN at sira ang kasalukuyang SSS application. Sinabi ng babaeng ito na may update na ang SSS application at hindi na kailangan pumunta pa ng SSS at pumila para lamang makuha ang PRN. So ayun ang instruction ng babaeng scammer na tumawag kay tatay. Hiningi niya ang email ng tatay ko para daw maipadala ang link ng updated na SSS application. Binigay naman ng tatay ko ang email niya. Mula sa email, nakuha ng tatay ko ang link na download ang application. Ito na guys. Habang nasa telepono pa rin, ginabayan siya ng babae na scammer sa pag-install. Nag-usap sila ng 4 na minuto hanggang ma-install ang application ng tatay ko tungkol sa SSS at ang mga problema nito. Pagkalipas ng 4 na minuto, binaba na nila ang tawag at sinabi ng babae na huwag daw patayin ang cellphone. Yung babae, yung scammer. At hintay lang daw matapos ang installation. Kaya hinintay ng tatay ko na halos 30 minutes ang pag-install daw. Pagkalipas ng 1 oras, lagpas na ng 12 noon na, hindi ko na makontak ang tatay ko. Kaya pinuntahan ko siya sa bahay nila. Sabi niya, hindi raw siya nakakatanggap ng tawag o text mula sa akin. Tinignan ko ang cellphone niya. Naka-installing pa rin ang SSS application. Oras na noon ay 1:20 ng hapon. Sabi ko, hindi kaya scam yan? Nag-google ako ng SSS download scam. May nakita akong mababa sa 10 posts tungkol dito galing sa Reddit at Facebook. Kaya hindi pa ako gaanong nag-alala. Pero may nakita akong official post mula sa SSS Facebook page na nagsabing mag-ingat. Mag-ingat sa mga tumatawag na nagpapakilalang empleyado ng SSS. Ayon sa anak, nagpanik ako at sinubukan kong patayin ang cellphone ng tatay ko. Ito ang mga nangyari na guys. Yung papatayin na ng anak yung cellphone ng tatay niya, hindi na mag-off, ma-reset, ma-reboot, mabago ang screen. Makapag-screenshot, hindi na magalaw ang cellphone ng tatay niya. Walang gumagana kahit anong button. Naka-installing pa rin ang SSS application. Oras na nun ay 1:40 ng hapon.
Sinubukan kong tanggalin ang SIM card. Saka lang huminto ang installation ng SSS application. Pina-check ko lahat ng bank account niya. Ito na guys, ang nakakatakot. Pina-check na yung bank account ng tatay niya. Dahil nga sa pinaghihinalaan niya muna na scam talaga to. Pina-check niya ang BPI, BDO, 4 na account, GCash wallet at GSave, Maya wallet at savings, Land Bank. Itong nakakatakot, sabi ng anak, lahat ng accounts ng tatay ko naubos sa loob lamang po ng 2 oras. Kahit wala siyang binibigay na password, OTP, phone numbers, personal details. Grabe. Nakakatakot ang ganitong sitwasyon. Kaya po sa lahat ng aking mga kababayan, sa aking mga lolo't lola na may pension, sa inyong mga anak, mga apo, i-share nyo ang video na ito. Napaka-importante nito. Dahil ang tinatarget na ng mga scammer ngayon, yung mga senior citizen at may mga pera sa bangko. So para aware sila, wag na wag nyong hahayaan na mag-click ng link ang inyong mga lolo't lola. Walang pwedeng tumawag na SSS. Ayon sa SSS, hindi tumatawag ang kanilang mga empleyado para magpa-update ng mga SSS application. Akalain mo yun, 2 oras lang naubos agad ang pera ni tatay. Pero buong buhay niya pinagpaguran ang lahat ng mga pero. Life savings, ika nga, kahit yung mga pension niya siguro, nawala din doon sa account niya. So mag-iingat po tayo. Isa po to sa mga modus at scam ng mga scammer ngayon na ang pinupuntirya ang ating mga nanay, tatay, mga lolo't lola. Baka pati tayo, baka one time may tumawag na sa atin, i-click natin ang link. Paulit-ulit nating sinasabi, never, wag tayo mag-i-click ng mga link na isinisend dito sa social media. Dapat malaman po ito ng ating mga lolo't lola na kapag may tumawag na nagpapakilalang empleyado ng SSS, Pag-ibig o kahit anong ahensya, DSWD, huwag na pong i-entertain. Huwag na pong sagutin dahil ito na po ang mga scammer. So, isa po itong importanteng vlog para po sa ating mga kababayan dahil hindi na po tama ang ginagawa ng mga taong ito dahil... Oh, yan guys, narinig na natin ang sinasabi ni Ben Sur niya tungkol doon sa isang senior citizens na na-scam ang lahat niyang pera ng kanyang bangko. Ang lahat ng kanyang SSS. Kaya wag naman tayong wag nating hayaan na ma-scam tayo guys. Yan lang guys. Thank you for watching.